Hello. Kumusta? Ngayong adlaw ka tanan, makaigsuan ang mga kasambyak. So, here we go again. Boy America Duterte Loyalist magaingon nga kung adunay nahitugmo tungod sa tumang kakapoy og kaluya, ang imong mga pulong may magadasig sa pagtindog. So mga kasambyak, kung saan mo kayo sa mundo, sana inasa mabuti kayong kalagayan tang inyong buong pamilya. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Duterte fist bump. So, as always, yan yung lagi kong sinasabi na sana nasa mabuting kalagayan ng ating buong pamilya kasi our wealth is our health. Aanhin natin yung yaman ng mundo. Kung meron tayong mga malalubang sakit, hindi natin may enjoy ang lahat, di ba? Kumbaga, mayroon tayong mga debilitating illness, mga life-threatening diseases, you know. Kumbaga, kahit nahirap tayo, happy tayo na healthy lang tayo as always. Kasi hindi naman itong yaman ng mundo yung basihan ng happiness. Real happiness comes from experiences in which one's mental and emotional energies are invested. True real friends those are something that we cannot put a price tag on. Yun ang importante. At lagi tayong may Panginoon, yung may kapal na may likha. Kasi ang buhay natin kailangan ng radar. Kailangan natin ng reference point in life. Without God, wala tayong para tayong barko na walang timon, walang walang mapupuntahan. Ganun. Kumbaga walang direksyon ng ating buhay. So anyway, ano ba pwede natin pag-usapan? So alam naman natin yung mga kaganapan, mga pangyayari dyan sa Pilipinas. Ginigipit ito mga Duterte, sila, double time, triple time, quadruple time. Lahat ng mga extracurricular activities, extra time, ang ginagawa nila kasi ayaw na nila makabalik itong mga Duterte. Kasi takot na sila, may phobia sila kasi sa panahon ni Tatay Digong nilabanan silang lahat. Corruptions, drugs, and criminalities. Ganun, mga oligarchs. Kung kaya't ngayon, alam naman nila na potential sa 2028 si Inday Sara na magiging presidente. Kung kaya't ayaw na talaga nila makabalik. Kung kaya ito yung dahilan ngayon, nag-file na sila, nakabuta sila, nag-file sila ng impeachment complaint kay Inday Sara kasi. Okay. How much There's a lot of tax. Okay. So order those. If you're done already, you can order. You can check out. So lahat naman to kumbaga ang lahat ng mga ito ay orchestrated. I hand it to you. Hand it to me. So ang lahat nito ay orchestrated. Kumbaga kung sa isang sa isang konsyerto kumpleto lahat, bukalista, may instruments, lahat planchado kasi may nagdikta talaga sa kanila. Yes, please. Kumbaga yan ang tinatawag na orchestrated. So sa tingin ko tatagal itong impeachment trial. So baga ipapast track nila ito. So mag-double time, magbabayad na naman sila nitong mga young crooks at saka mga old crooks diyan sa crocodile family, itong mga reptiles. Para kasi di ba magbabakasyon na sila, Christmas na, New Year So lahat naman kaya nilang gagawin basta may bayad lang. Kasi itong mga politiko kumbaga dito yung kasabihan na wala silang mga permanent friends. Kasi kung saan yung trail ng money, doon sila. Kasi yung mga nila, mga vested interest nila, vested self interest lang talaga. Kumbaga hindi yung interest ng sabayan ng Pilipino. Kung kaya't mag-iba yung friends nila. Wala silang pakialam. Kahit sinuka, kinain na nila yung suka nila. Magkalaban sila dati, naghagisan na ng mga masasama, ng mga basura. Pero kinakain nila kasi doon lang sila sa interest nila. Kung kaya't ipaglaban natin si Inday Sara. Kung saan yung kumpas ng mga Duterte, doon tayo. Kasi sila ay para lang sa tama, para sa kabutihan. Itong mga iba wala. Kung kaya ito yung dahilan na minamahal ng sabayan ng Pilipino si Tatay Digong. Kasi nung umupo siya noong 2016, he walked the talk. Ganon yun. Itong si Bongbong Marcos manggagamit talaga. Ito sila ay may ganon. Itong mga tambalos-los. Yung mga pinag-promise nila, wala. Kumbaga, yun, manggagamit talaga sila. Yun yung totoo dyan. Kung lahat, palabas lang nila, bahala na ng mga Pilipino. Wala talaga patutunguhan itong gobyerno ngayon. May mga 17 generals pa dyan, nag-courtesy call dyan sa Katambalos-los. Siya na ang presidente ngayon. For the very first time, yan yung nangyayari ngayon. Never na nangyari before. So hindi din natin masisisi na itong mga hindi bumoto kay Bongbong Marcos, sinisisi tayo na tayo ay sinabihan ng mga tanso, ganun. Kung kaya pag magpapabudol pa tayo ngayon,
tanso na talaga tayo eh. Kasi sinabihan na tayo ni Tatay Digong na may ano dyan eh, politiko na ano dyan eh, bangag eh. Wala, hindi tayo nakinig. Kung kaya't yun yung panahon ni Tatay Digong, hindi nga niya sinali yan sa cabinet niya kasi ano yan eh, bangag eh, adiktador eh. So, yun yung ano dyan, mahirap yan eh. So, anyway mga kasampiak. So anyway, ano lang natin na lagi tayong magmamasid sa mga ano, galaw ng ano, kung saan yung kumpas ng ano, mga Duterte, doon talaga tayo. Wala na tayong iba kasi may mga iba din diyan na mga ano, mga grupo din diyan na mga tanso, mga ano din yan. Mga manggagamit din yan. Ginagamit ng mga Duterte. Lagi talaga nilang ginagamit ng mga Duterte. Kasi alam naman nila na malakas itong mga Duterte. Kumbaga, use now, ano na, throw away later. Ano na, ano yung mga ano, yun yung mga tanso talaga. Yun yung totoo. Yan yung mga manggagamit. Kung kaya itong lahat ng mga ito, hindi masisisi din natin yung mga sarili natin. At yung ano, si Aimee din, number 1. Kasi siya yung unang nambudol yan kay ano, Inday Sara. Ano, pati si Martin, ano, Tambaloslos. Wala na talaga. So titingnan natin sana hindi ma-impeach si Inday Sara. Kasi ano talaga yan, pag ma-impeach si Inday Sara, people's power yan eh. Hindi tayo papayag dyan. Itong mga 17 generals, naghihimod na ngayon ng puwet eh. For the very first time, as I said, na ano, nag-courtesy call sila doon. Alam naman din yung mga tinatawag na sa Bisaya pa, cash sabutan. May cash sabutan na yan. Yung mga, may mga ano na yan eh. May mga under the table na yan eh. Kasi takot sila eh. Pero walang magagawa yung mga 17 generals na yan. Pag itong nasa baba ay mag-aklas talaga pag hindi na talaga tama itong mga ginagawa. So itong mga peaceful rally, natakot na sila, tuloy-tuloy lang yan. Suportahan natin yan. Pero darating din yung panahon. Kumbaga maiipon ang lahat ng ito. Itong lahat ay mga accumulation sa lahat ng mga kabalbalang ang ginagawa nila. So anyway, masampi ako. Busy kasi dito eh. Kung kaya hanggang dito na lang muna. Basta lang, patikim lang muna. Basta tayo saan yung kumpas ng mga Duterte at doon tayo. At titingnan natin na hindi natin hayahayaan na ma-impeach si Inday Sara. Kumbaga, hindi natin hintayin na huli ng lahat. Basta magtutulungan lang tayo. So God bless. As always, mabuhay pa tayong lahat.